Pagtuklas sa Pilipinas, mga isla, lalawigan at kasaysayan. Welcome to our journey through the Philippines, isang bansang may mahigit 7,600 islands, rich in culture, history and natural beauty. Ngayon, tutuklasin natin kung paano nabuo ang archipelago na ito, ang 82 provinces at capitals nito, at ang hindi kapanipaniwalang kwento ng pagbangon nito bilang isang soberanong bansa. Bahagi 1, paano nabuo ang Pilipinas? Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, nagsimula ang Pilipinas sa kanyang paglalakbay sa geological. Nabuo ang mga isla sa pamamagitan ng pagsabog ng bulkan at pagbangga ng tectonic plate, partikular na kung saan nagtatagpo ang Eurasian, Philippine Sea, at Indo-Australian Plate. Ang aktibidad na ito ay lumikha ng mga island RC, mga tanikala ng mga isla na ipinanganak mula sa magma at seismic shifts. Ang pinakamaagang landmass, tulad ng Mindoro at Palawan, ay lumitaw humigit kumulang 60 milyong taon na ang nakalilipas. Sa paglipas ng panahon, hinubog ng paggalaw ng mga plate ang kapuluan sa 7,641 na isla na kilala natin ngayon. Bahagi 2, mga lalawigan at kabisera ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay walang mga estado, ito ay nahahati sa 82 mga lalawigan na pinagsama sa 18 mga rehiyon sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bawat lalawigan ay may sariling kabisera at natatanging pagkakakilanlan. Narito ang ilang halimbawa. Rehiyon ng Luzon. Ilocos Norte, kabisera, Laog. Isabela, capital, Ilagan. Palawan, kabisera, Puerto Princesa. Rehiyon ng Visayas. Cebu, kabisera, Cebu City. Iloilo, kabisera, Iloilo City. Leyte, capital, Tacloban. Rehiyon ng Mindanao. Davao del Sur, capital, Digos. Zamboanga del Norte, capital, Dipolog. Lanao del Sur, capital, Marawi. Ang bawat lalawigan ay isang mosaik ng mga wika, tradisyon, at tanawin mula sa palayan ng Ifugao hanggang sa mga dalampasigan ng Siargao. Bahagi 3, ang kwento sa likod ng pagbuo ng bansa. Ang Pilipinas ay may sapin-sapin na kasaysayan. Dumating ang mga unang settler 30,000 taon na ang nakalilipas, na sinundan ng mga Austronesian na migrante mula sa Taiwan noong mga 3,000 Ang mga grupong ito ay bumuo ng mga barangay, maliit na pamayanan na pinamumunuan ng mga pinuno. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan na minarkahan ang pagsisimula ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Ang mga isla ay pinangalan ng Las Islas Filipinas pagkatapos ni Haring Felipe ng Espanya. Naghari ang Espanya sa loob ng 333 taon, ipinakilala ang Kristyanismo at sentral na pamamahala. Noong 1878, pagkatapos ng isang revolusyon na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo at ang pagbitay sa pambansang bayani na si Jos Rizal, isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos kasunod ng digmaang Espanyol-Amerikano. Ang Pilipinas ay naging isang teritoryo ng ECE, pagkatapos ay isang Commonwealth noong 1935 at sa wakas ay nagkamit ng ganap na kalayaan noong Hulyo 4, 1946, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa bulkan na pinanggalingan hanggang sa isang masiglang republika, ang Pilipinas ay isang kwento ng katatagan, pagkakaiba-iba at pagbabago. Ang mga lalawigan nito ay higit pa sa politikal na pagkakabaha-bahagi, sila ay mga buhay na kabanata ng kaluluwa ng isang bansa. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa higit pang mga paglalakbay sa kasaysayan at kultura. Mabuhay!